Mabuhay! At welcome para sa huling aralin ng ikatlong markahan sa edukasyon sa pagpapakatao 10. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay nakagagawa ng mga angkop na kilos upang maipamalas ang pagmamahal sa bayan, na may tiyak na layuning nakagugunita ng mga karanasang may kinalaman sa mga angkop na kilos na nagpapamalas ng pagmamahal sa bayan. Nakatatamo ng kasiyahan sa pagsasabuhay ng pagmamahal sa bayan at naisa sa katuparan ang pagsasabuhay ng pagmamahal sa bayan. Ikaw ay nasa Module 18 na ng aralin sa edukasyon sa pagpapakatao 10 na may pamagat na Ako'y isang mabuting Pilipino. Sa iyong pagsisimula, sagutin ang paunang pagsubok. Tukuyin kung tama o mali ang ipinahayag ng mga pangungusap. Bibigyan lamang kita ng 30 segundo upang masagot ang 5 katanungan. Number 1. Ang pagiging huli sa mga pagtitipon ay hindi makatutulong sa pagsulong ng anumang grupo. Ikalawa, ang responsableng paggamit ng mga tubig, enerhiya at kalikasan ay solusyon sa lumalalang problema ng bansa o mundo. Ikatlo, ang pagtatrabaho sa ibang bansa ng mga Pilipino ay lihis sa pagiging makabayan. Kaapat, bilang nagmamahal sa bayan, napakahalagang ang pamilya lamang ang iyong minamahal. At ikalima, ang pagiging Pilipino ay isang biyaya. Isulat sa iyong kwaderno ang mga kasagutan. Iyong iwasto ang mga naging kasagutan. Sa unang bilang, tama ang sagot. Sa ikalawa, muli ito ay tama. Sa ikatlo, ang pahayag ay mali. Habang ang ikaapat ay mali rin ang nasabing pahayag. Sa ikalima, tama na ang pahayag na iyan. Huwag kang mag-alala kung hindi perpekto ang iyong mga sagot. Ang aralin ang tutulong sa iyo upang lubos na maunawaan ang mga konsepto. Dahil ikaw ay nasa huling araw na ng mga aralin sa ikatlong markahan, batid ko na siksik, klik-klik at nag-uumapaw na ang mga kaalamang iyong natamo. Kaya ito ay madali na lamang para sa iyo. Sa loob ng kwadrado ng concept map ay isulat mo ang mga mahahalagang konsepto na natutunan mo sa mga nakaraang aralin. Magaling! Ang mga ito ay patriotismo, mga pagpapahalagang indikasyon ng pagmamahal sa bayan, pagiging global citizen, pagkamamamayan, mga gampanin ng mamamayang Pilipino ay ilan lamang sa mga konseptong ating pinag-aralan sa mga nakaraang aralin. Ang mga konseptong iyan ay kailangan mo sa iyong pag-unlad, hindi lamang para malaman kung hindi ito ay isabuhay rin. Ang pagbabago ay magmumula sa iyong sarili. Sa pagsasabuhay ng mga aralin na iyan ay makakamit mo ang kabuuan ng iyong pagkatao, mauunawaan at maisasagawa mo ang tunay na layunin ng pagkakalikha sa iyo. Ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Tumatawid ako sa tamang tawiran, sumasakay ako sa tamang sakayan, umipila at di nakikipag-unahan, at di ako masiga-siga sa lansangan. Nagbababa't nagsasakay ako sa tamang sakayan, di nakahambalang parang walang pakialam. Pinagbibigyan kong mga tumatawid sa kalsada, humihinto ako pag ang ilaw ay pula. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino,
Minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Di ako nangungutong o nagbibigay ng lagay, tiket lamang ang tinatanggap kong binibigay. Ako ay nakatayo doon mismo sa kanto at di nagtatago sa ilalim ng puno. Di ako nagkakalat ng basura sa lansangan, di bumubuga ng usok ang aking sasakyan. Inaayos kong mga kalat sa basurahan, inalagaan kong aking kapaligiran. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Lagi akong nakikinig sa aking mga magulang, kaya't pag-aaral ay aking pinagbubutihan. Di ako gumagamit ng bawal na gamot, o kaya'y tumatambay at sa eskwela'y di pumapasok. Pinagtatanggol ko ang aking karangalan, pagkat ito lamang ang tangi kong kayamanan. Di ko binebenta ang ating kinabukasan, ang boto ko'y aking pinahahalagahan. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang tapat at totoong lingkod ng bayan, pabor o lagay ay di ko pinapayagan. Tapat ang serbisyo ko sa mamamayan, di ko binubulsa ang pera ng bayan. Pinagtatanggol ko ang mamamayang Pilipino, mga karapatan nila'y kinikilala ko. Ginagalang ko ang aking kapwa-tao, pinaglalaban kong dangal ng bayan ko. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Panatang mga bayan. May magagawa ka upang mabigyan ng solusyon ang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Bukod sa pagsunod sa mga batas, maraming simpleng bagay ka na maaaring isabuhay upang makatulong.
Subukan mong pakinggan at pagnilayan ang awiting Ako ay Isang Mabuting Pilipino ni Noel Cabangon. Bukod sa mga nabanggit sa awitin, ay malaking tulong din ang pagkakaroon ng tamang pag-uugali at kritikal na pag-iisip. Ang taong may tamang pag-uugali ay kikilos ng nababatay sa kung ano ang makabubuti at nagsusuri ng mga pangyayari sa kanyang paligid. May sasakatuparan mo ang pagiging Pilipino kung makikiisa ka bilang mamamayang may pagmamahal sa bayan. Tiyak ko na nauunawaan mo na ngayon ang pagpapamalas nito. Ikaw at ako ay Pilipinong nagmamahal sa bayan at may mga pagpapahalagang nag-aambag sa pag-angat ng kulturang Pilipino para sa kaunlaran ng ating bansa. Ngayon ay balikan mo ang linya ng awitin. Isulat mo sa iyong papel ang mga kilos na sa palagay mo ay isinasagawa mo talaga sa araw-araw. Bilangin mo at ano kayang marka ang maibibigay mo sa iyong sarili. Tugma ba ang mensahe ng awitin sa mga ginagawa mo sa araw-araw at sa pagpapakita ng pagmamahal sa bayan? Magaling! Tugmang-tugma para sa atin ang nilalaman ng awitin na ito. Sana lahat tayo ay ginagawa ito. Ngayon ay suriin mo ang iyong sarili. Punan ang talahanayan ng mga angkop na sagot. Punan ang mga unang hanay ng iyong karanasan sa pagsasabuhay ng pagmamahal sa bayan. Sa ikalawang hanay naman ay isulat ang iyong nararamdaman sa pagsasabuhay nito. At sa huling hanay ay isulat ang maaari mo pang pagbutihin o baguhin upang mas lumalim ang pananaw at pagmamahal mo sa bayan. Iyon ang nabatid ang mga katangiang taglay mo. Kaya, para sa next stage, ay ibahagi mo na ito sa iyong kapwa. Kaya magkakaroon tayo ng #Ako'y Mabuting Pilipino Challenge. Ngayon, ikaw ay magpo-post sa social media ng video o maaaring gumawa ka ng mga kataga na nagpapakita ng pagiging mabuting Pilipino. Hikayatin at hayaan ang iyong mga kaibigan na dugtungan ang katagang iyan o gumawa rin ng sariling video. Kailangan makarami ka ng mapakalat mo ang #Ako'y Mabuting Pilipino Challenge. At dahil hindi sapat ang puro salita, kailangan maisabuhay mo rin ang pagiging mabuting Pilipino. Simulan mo ito sa iyong paaralan o barangay. Kaya, gumawa ng mga angkop na kilos sa inyong barangay o paaralan bilang pagpapamalas ng pagmamahal sa bayan. Halimbawa, ay ang voluntaryong pagdidilig ng halamanan sa inyong paligid. Maghanda ng patunay ng pagsasagawa ng mga ito. Maaaring hikayatin ang miyembro na inyong pamilya na makiisa sa iyong gawain. Good luck! Bago matapos ang aralin ay iyong sagutin ang mga katanungang ito. Ano ang pinakamahalagang natutunan mo sa araw na ito? Magaling! Ang mga natutunan ay mababaliwala kung hindi ito maisa sa katuparan. Ang pagbabago na nais mong mangyari ay magsisimula sa iyo. At mabuti kung sisimulan mo na ngayon. Ano ang mahalagang katanungan ang nananatili sa iyong isipan? Maaaring hindi pa nasasagot o nabibigyan ng linaw mula sa ating aralin. Huwag kang mahiyang magtanong. Maaaring may mga katanungan pa na hindi malinaw sa iyo. Maaaring i-message ang guro o tanungin ng magulang upang mabigyang linaw ang mga katanungang iyan. Sa ating pagpapahalaga, sumulat ka ng isang liham pasasalamat sa Diyos bilang paniniwala sa lahat ng kanyang nilikha. Ganun din sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa iyo bilang isang mamamayang Pilipinong may pagmamahal sa bayan. Huwag mong kalimutan na ikaw ay nakikibahagi sa lahat ng handog na ito. Sa inyong pangwakas na gawain, huwag kalimutan na sagutin ang panapos na pagsusulit. Tukuyin kung tama o mali ang pinahayag sa bawat bilang. Kung ang pahayag ay mali, baguhin ito upang maging tama ang mga pahayag.
Mayroon kang 30 segundo upang tapusin ito. Good luck! Ngayon ay iyong ibasto ang mga naging kasagutan. Para sa unang bilang, ang pahayag ay mali. So, kailangang marami ang kayang gawin ng isang mamamayan upang mabigyan ng solusyon ang problemang kinakaharap ng bansa. Sa ikalawang bilang naman, ang pahayag ay magaling, ito ay mali. Ang taong may pinag-aralan ay hindi nakakaisip gumawa ng anumang paglabag sa batas. Napakahusay. Sa ikatlo, ang kasagutan ay yes, tama. Ang simpleng bagay na pwedeng gawin ng isang mamamayan ay ang paggalang sa pagkakakilanlan. At sa ikatlong bilang, ikaapat na bilang, ang pahayag ay mali. Ang pagkakaroon ng tamang pag-uugali at kritikal na pag-iisip ay makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Hindi ito makakahadlang. Ngayon naman sa ikalimang bilang, napakahusay. Tama ang pahayag na iyan. Bilangin ang inyong tamang sagot at tapikin ang inyong balikat kung kayo ay nakakuha ng kumpletong kasagutan. Ito na ang huling aralin sa markahang ito. Congratulations! Palakpak naman dyan. Dahil natapos mo na ang 18 SLMs o video lesson natin. Maghanda para sa iyong ikaapat na written works at performance task. Good luck! At panatilihin ang iyong sipag sa susunod na markahan. Hanggang sa muli!